Biniberipika na militar ang impormasyon na daang-daang armadong lalaki ang namataan sa Iligan City at isang bayan sa Lanao del Norte. Ang lungsod ng Iligan ayaw nang magbakasakali at naghahandang tumugon sa posibilidad ng pag-atake. Nakatutok live si Bam Alegre. Bam! Mel, tinatayang nasa 300 armadong katao ang namataan sa isang bayan sa Lanao del Norte. May impormasyon din daw na may nakapuslit ang mga membro ng Maute Group sa Iligan City ngayon. Doble kayod ang mga pulis dito sa Iligan City dahil sa impormasyong may nakapuslit ditong mga membro ng Maute Group. Ang Iligan City may 38 kilometro ang layo sa Marawi City kung saan patuloy ang bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at pulis sa bandidong grupo. Sa intelligence report na nakuha ng local government, bukod sa Iligan City, may mga armadong nakita kaninang umaga sa Barangay Tompol, Tagoloan, Lanao del Norte. Imagine 300 armaments sighted. So ngayon, we have our urgent meeting together with the PNP and the military and the local government. If the worst dito sa Iligan, no, kami dito in the city proper alone. So we are already ready because all civilians groups, particular the gun license, mga miyembro ng mga gun shooters sa Iligan, tinatap na namin dito ngayon to help para to prevent yung mga ibang mga militant na gustong sumira sa peace and order namin dito sa Iligan. Pero sabi ng militar, under verification pa nila ang impormasyon. Kapansin-pansin ang lalong paghigpit ng mga checkpoint sa Iligan. Masinsin ang pag-check sa mga bag at mga sasakyan na dumadaan sa checkpoint. Kaya medyo mabagal ang daloy ng trapiko. Binubuksan lahat ng bag. Hinahanapan ng ID at rehistro ng mga sasakyan ang mga dadaan. Ngayong araw din, nagdesisyon ng lokal na pamahalaan dito na ilibing na ang 11 bangkay na nasawi sa Marawi City. Ilang linggo na kasi sila sa punerarya. Walang pagkakalanlan at walang kamag-anak na kumukuha. Kabilang sa mga inilibing sa mass grave, ang 3 lalaking nakita sa bangin. May bangkay din ng batang babae. Lahat ng mga inilibing ngayong umaga ay sumailalim sa pagproseso ng PNP SOCO, kabilang na ang paraffin testing at DNA sampling. Tinitiyak ng mga otoridad na lahat sila ay mga sibilyan at walang naging sangkot sa anumang bakbakan. Nagtipon-tipon naman ang iba't ibang sultan ng Lanao para kondenahin ang terorismo sa kanilang lugar. Pakiusap nila sa Maute na huwag gawing taguan ng mga moske. Matatanda ang sinabi ng AFP na hindi nila pinupuntirya ang mga moske na ginagawang taguan ng mga bandido. Please, if you are really claiming to be a Muslim, do not occupy the mosque in Marawi City and elsewhere. Why don't you not go to the open field and fight the military if you are really true fighters? Halos kami po ay umiiyak sa nangyari sa aming mga tauhan sa Lanao del Sur na hindi namin gustuhan na itong nangyari. Please lang, President Duterte, please help the people of Marawi City. Mel, sa tala ng lokal na pamahalaan ng Iligan City, may 870 na mga pamilya ang nananatili sa mga evacuation center sa lungsod. At dahil malapit na rin ang curfew ng 9 p.m., nabawasan na rin ang mga dumadaan dito sa checkpoint sa ating likuran. Yan ang latest mula rito sa Iligan City. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.